Grabe tong balitang tong ating gagawin ngayon ng reaction video na mula kay Good News Philippines. Ang title po nito, barko ng China hinarang at inakyat ng PH Navy sa Zamboanga. Amerika handang makipagdigmaan sa Iran. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugusto mo ating reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, super good news! Isa na namang barko ng China ang na-intercept, inakyat at ininspeksyon ng Philippine Navy sa Nice. katubigang nasasakupan ng Kuku Island sa Basilan na sakop ng Pilipinas. Ilang beses kasi niradyohan ng mga otoridad ng Pilipinas ang isang Chinese flag vessel, ngunit hindi ito sumasagot sa radyo. Sana naman no, lagi pong ganito no, talaga pong pag may pumapasok po talaga sa atin, dapat po talagang i-intercept po yan ng ating Philippine Navy no, sa ating PCG kasi po talagang isipin nyo, teritoryo natin yan, dapat talagang gawin natin yan no, na hindi po talaga tayo dapat pinapasok basta-basta talaga ng mga dayuhang bansa, lalong-lalo na ng kalaban po nating China. Pakita po talaga natin sa kanila na may pangil po ang ating bansa. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Dito na naglunsad ang Naval Forces Western Mindanao ng Fast Attack Interdiction Craft Missile kasama ang Navy SEALs ng Pilipinas. Inakyat ng Naval Special Operation Unit 6 ang barko ng China at ininspeksyon pati ang mga dokumento ng 21 mga Chinese crew. Kudos sa Philippine Navy, Yes. Amerika nagpadala ng karagdagang aircraft carrier, destroyer, cruiser at squadron ng mga fighter jets upang suportahan ang Israel at mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Ganyan kabilis at lakas ng puwersa na inihahanda ng Amerika laban sa mga kalaban. Pagkatapos ng joint drill ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, Japan nagpadala din ng barkong pandigma sa katubigan ng Pilipinas. Japan at Pilipinas nagsagawa din ng maritime cooperative activity sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Barkong pandigma ng China walang nagawa. Nice. Subscribe. Nitong ika-31 ng Hulyo taong kasalukuyan, isang barko na naman ng China hindi lamang in-intercept kundi inakyat pa at inimbestigahan ng mga membro ng Naval Special Operation Unit 6 ng Philippine Navy. Nice! Ganyan dapat. Ayon sa Tama. Naval Forces Western Mindanao, inilunsad nito ang BRP Lawrence Darat, isa sa pinakabagong fast attack interdiction craft missile ng Pilipinas, kasama ang Navy SEAL ng Philippine Navy para harangin, akyatin at siyasatin ang isang barko ng China, ang MV Guo Yuan-28 na hindi sumasagot sa radio challenge ng mundagat ng Pilipinas nang mamonitor ito sa area ng Zamboanga. Ito po dapat no, para sa akin no, kudos po dito sa ating Philippine Navy no. Kumbaga, ito po talaga dapat Navy na natin talaga dapat po talaga mag-intercept po talaga pong makipagbakbakan talaga diyan sa West Philippine Sea no. Kung maaari mas maganda nga po Philippine Coast Guard saka po Philippine Navy magsama na po talaga para po talaga meron po tayong matinding puwersa po talaga diyan sa West Philippine Sea at malaking kudos po talaga sa Philippine Navy. Dahil po magandang balita po ito na talaga pong meron na po talaga tayong matinding aksyon pag pinapasok po tayo ng mga gantong mga barko po sa ating teritoryo no, lalong-lalo na po ang China. Parang ng Philippine Navy ang target na barko 4.5 nautical miles sa silangan ng Kuku Island sa Basilan. Kalaunan sumagot din ang kapitan ng barkong MV Guo Yuan-28 at pumayag na magsagawa ang kupunan ng Naval Special Operation Unit 6 ng Philippine Navy ng Board and Search and Seashore sa nasabing barko. Ang barko ng China ay mula pa ng Australia at patungo sa Singapore na kargado ng 41,830 tons na may kabuang sakay na 21 Chinese crew. Ang cargo hold at mga nauugnay na dokumento ay siniyasa kabilang ang mga pasaporte ng mga tripulante. Ayon sa ulat, walang nakita mga violasyon ang mga otoridad ng Pilipinas. Well, at least po talaga no, gumagawa na po talaga tayo ng gantong aksyon diyan sa karagatan po talaga natin sa ating kinasasakupan. It's long overdue na nga po talaga no. Dapat po noon pa po natin ginagawa to. Pakita po natin talaga na meron pong umiiral pong batas at meron po pangil po ang Pilipinas para po ipagtanggol po natin ang ating teritoryo. Bagamat wala nga po nakuwang violation itong barkong to ng China, at least po talaga ay meron na po talagang ginagawang gantong aksyon ang ating gobyerno, particularly ang Philippine Navy. Kudos po talaga. Gandang balita po to no, para po sa ating lahat.
sa ginawang investigasyon kung bakit hindi sumasagot ang MV Gouyuan 28 sa radyo ng Philippine Navy ay dahil hindi raw nakakaintindi ng Ingles ang naka-duty sa oras na iyon. Yun lang. Naku, ayan na naman tayo. Yan na lang lagi ang dahilan ng mga Chakwa. Imposible na hindi sila marunong mag-Ingles lalo't ang biyahe ng kanilang barko ay pang-international. Tama, di ba? Galing nga raw ng Australia eh. Isipin nyo yun, bakit hindi daw sila nakakaintindi ng English? Kalokohan yun. Malaking kalokohan talaga yan, no? Kumbaga, dahilan na lang po talaga yan. Kung sa, siguro talagang napilitan na lang din sila kaya po sila pumayag na inspeksyonin talaga sila. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, kapanipaniwala ba ang No. dahilan ng crew ng barko ng China? Sa ibang balita naman mga kabayan, ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos sa si Secretary Lloyd Austin III ay nag-utos ng karagdagang mga barkong pandigma kabilang ang mga destroyer, cruiser at fighter jets para sa gitnang silangan upang palakasin ang mga depensa. Ayon sa impormasyong ating napag-alaman, binigyan ng Pentagon ng mandato ang Carl Vinson Carrier Strike Group na tumungo sa Middle East. Ito ay binubuo ng mga aircraft carrier saan sakay nito ang mga fighter jets tulad ng FA-18, EAG Growler at F-35C. Grabe, hindi po talaga basta-basta ang Amerika, no? Huwag mong ipoprovok talaga ang Amerika. Grabe, no? Ang dami at ang lalakas po talaga ng mga ano na yan, ng mga barko po na yan nila, no? Mga Grabe. destroyer at cruiser na kayang pabagsakin ang mga ballistic missile ng mga kalaban. Hindi lang yan mga kabayan, magdadagdag din ang Amerika ng squadron ng mga fighter jets sa gitnang silangan. Grabe. Ang mga karagdagang military assets na ito ay gagamitin upang tulungan ang Israel at depensahan ang mga base militar ng US forces laban sa mga airstrike na gagawin ng Iran. Kinumpirma din ang tagapagsalita ng Amerika na hindi lamang puwersa ng Estados Unidos ang dedepensa, kundi maging ang mga kaalyado rin ito ng kanilang mga barkong pandigma at mga fighter jets ay naka-alerto sa oras na umatake ang Iran at mga proxy nito. Ganun kasi talaga eh. Allied nation nga eh. Magkakamping bansa. Talaga pong hindi lang US talaga ang popwesto po talaga yun o dedepensa. Lahat po ng kaalyado po talaga ay talaga pong pupunta rin talaga yan at talaga pong tutulong talaga. Ganun po yun. Ganun po ang ng magkakaalyadong bansa. Kaya nga po kung ang China rin talaga ay magdedeklara ng gera, lagi ko pong sinasabi sa inyo noon pa, kuyog talaga ang mangyayari sa China. The Secretary will be directing multiple forthcoming force posture moves to bolster force protection for U.S. forces region-wide, to provide elevated support to the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to this evolving crisis. In the Eastern Mediterranean and in the CENTCOM AOR, we have many, many assets that are there. You have the ARGMU that is continuing to operate in the Eastern Mediterranean. There are also destroyers there. You have the TR and the entire carrier strike group that's also continuing to operate in the CENTCOM AOR. So it's not like we don't have assets or coverage in the region. I would remind you that just because a U.S. ship is not in the Red Sea does not mean that you don't have other coalition ships part of Operation Prosperity Guardian in the Red Sea and continuing to engage in attacks coming from Houthi-controlled areas. Dagdag pa dito, Ano yun eh, di ba isipin nyo, tama yung sinabi niya, no? Hindi porke walang presensya ron ng US, no? Eh wala na po talagang susuporta. Magkakakamping bansa po talaga, marami talaga yan, napupunta po talaga yan. At ang nakakatakot po talaga dito, no? Kapag talaga ang US na talaga ang sumaklolo o pumwesto na kung mag-isip ka na yung bansang kalaban na yun, no? Mag-isip na kayo. Kaya yan nga po rin ang kinatatakutan talaga ng China. Yan ang pinaka-iiwasan nila. Kasi pansinin nyo talaga, di ba? Kapag nagro-rory mission tayo, nakasama natin ng US dyan sa West Philippine Sea, ay talaga pong kumakaripas po talaga ng takbo ang China. Hindi po talaga sila lang haras dahil alam po talaga nila may kalalagyan talaga sila dito sa US kasi sobrang lakas talaga ng US. Operation Prosperity Guardian in the Red Sea and continuing to engage in attacks coming from Houthi-controlled areas. Dagdag pa dito, kinumpirma din ni John Kirby, ang Strategic Communication Coordinator ng National Security Council ng Amerika, na ang ginagawa nilang pag-deploy ng mga military assets ngayon sa Middle East upang masigurong tamang mga resources at mga kakayahan ang kanilang gagamitin sa rehiyon. Sa katunayan, isa sa P-8A Poseidon ng Amerika ang namataang nagsasagawa ng surveillance sa Lebanon. Ito ang isa sa mga halimbawa na kayang abutin ng Amerika ang mga lokasyong posibleng pagmulan ng opensiba mula sa Hezbollah. Fundamentally, is an Iranian response here inevitable? Look, you've seen the comments by the Supreme Leader and what he said publicly. It's out there for everybody to see. I'll certainly
not speculate about whether and to what degree Iran does anything. What I can tell you is we have and will maintain a level of readiness to preserve our national security interest in the region. It's not like we take a blind eye to what Iran is capable of doing and has shown their capability of doing in the region. It's not like we've demonstrated an unwillingness to defend Israel from threats in the region, including from Iran, if that happens. And we maintain that capability and that readiness to do so now. I would also say, lastly, Peter, what I said earlier, we don't want to see an escalation, and everything we've been doing since the 7th of October has been trying to manage that risk. Those risks go up and down every day. They are certainly up right now. They don't make the task of de-escalation, deterrence, and dissuasion, which is the goal, any less complicated. Ito yun no? Tama yung sinasabi niya. Ayaw talaga, no? Kumbaga, masasabi po talaga natin ang US po talaga ay pang-balanse, no? Like po sinasabi to, no? Pang-balanse sa peace po talaga ang US. Kaso nga lang po talaga, kung talaga pong gagawa talaga ng matinding hakbang itong Iran at ayaw nila talagang kumbaga talagang lulusob talaga sila sa Israel, ay wala po talagang magagawa ang US kundi suportahan ang Israel. Ganun po talaga yung kasi kaalyado nilang bansa yun eh. Although hindi po talaga nila gera yan, hindi po pa pwede silang manahimik lang o hindi sila gagawa ng hakbang. Ganun din po ang mangyayari po sa atin. O sakaling gegerahin talaga tayo o mag-i-escalate talaga ng gera ang China, ay talaga pong hindi po mananahimik lang basta-basta ang US. Unang-una po talaga, sila po yung todo suporta po talaga sa atin. Ganyan po talaga yung mangyayari kasi magkakaalyadong bansa po yan. Sinabi niya nga po, di ba talaga, ang main goal talaga nila ay para hindi po lumala o hindi po magsimula ang gera, ang pag-atake ng Iran. Kaya nandiyan sila para makita ng Iran na talagang hindi nila ito-tolerate yung ginagawa ng Iran o gagawin ng Iran sa Israel. Kaya may presensya sila dyan para ma-intimidate yung Iran, mag-isip silang mabuti bago sila gumawa ng hakbang. Pero kung talagang ang Iran talaga ay gagarahin talaga ang Israel, ayun na nga. Ayan na, at least nakapwesto na nga sila dyan, yun na yun, tutulungan na nga nila ang Israel. Ganun po talaga mangyayari talaga dyan. Real talk. Go up and down every day. They are certainly up right now. They don't make the task of de-escalation, deterrence, and dissuasion, which is the goal, any less complicated. So to be clear, does the U.S. think this action was escalatory, provocative, justified? As I said earlier, I'm not in a position to verify the accounts. Balita Kumbaga kasi nakasuporta lang talaga sila eh. Kumbaga at least, di ba yung presensya nila nandoon, pumapagitna sila. Kumbaga, syempre, Iran mag-iisip yun eh. Ay, nandito yung US didiretso ba natin to kung sakasakali, di ba? Eh kaso alam naman natin yung Iran din talaga may ano yan, may sarili rin silang pag-uutak talaga. Alam naman natin na agresibo rin talagang bansa yan. Kaya at least, di ba, kung sakaling talagang magdeklara ang Iran o talagang lumusob sila sa Israel o bombahin nila yung Israel, andun na yung nakaabang na yung suporta yung US. Kaya dyan po talaga sila. Well, actually talaga sila pang balanse po talaga. Yun po ang gusto rin talaga ng US, hindi po gera. Para lang sila pumagitna doon, intimidation, para mag-isip-isip yung kalaban. Pero pag talagang ginawa yun ng Iran, ay talaga pong lulusob na rin talaga syempre ang US para tulungan ng Israel. Justified? As I said earlier, I'm not in a position to verify the accounts. Balitang Pilipinas man tayo mga kabayan, matapos ang ginawang pagsagawa ng Maritime Cooperative Activity ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan nag-deploy ang Amerika ng USS Mobile, isang combat ship, at sa panig naman ng Pilipinas, ang BRP Ramon Alcaraz PS-16. Nagpadala din ng barkong pandigma ang Japan sa Pilipinas para magsagawa din ng Maritime Cooperative Activity. Ito Ayos. ang kauna-unahang formal na nag-deploy ang Japan ng warship sa bansa matapos mapirmahan ang Reciprocal Access Agreement sa dalawang bansa. Sa panig ng Japan, nag-deploy ito ng GS Zazanami, isang destroyer na armado ng iba't ibang mga firepower. Grabe. Inilunsad naman ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150, isang missile frigate. Nagsagawa ng communication exercise, tactical maneuvering ang dalawang Navy sa West Philippine Sea. Layunin ng dalawang Navy na pahusayin pa ang regional at international cooperation tungo sa pagkakaroon ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ayun po talaga yung goal eh. Malaya, isang open na Indo-Pacific region, di ba? Kumbaga, kudos sa Amerika, kudos sa Japan, kudos sa lahat ng sumusuporta po talaga sa atin, no? Grabe na po talaga yung support ng mga bansang yan sa atin, grabe yung mga deal, grabe yung support, grabe yung pati po yung mga investment, no, pumapasok na rin po sa bansa natin. Ganoon po katikas kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Talaga pong
friendship talaga ang namamayani po talaga dito, dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ay ganoon po, sobra pong approachable ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isipin nyo na lang po, no, kung may ugali na hindi maganda ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi matuwid ang nakikita ng mga sumusuportang bansa sa atin, hindi po tayo susuportahan ng mga yan. Isipin nyo, Japan, di ba? Nag-deploy na rin talaga yung Japan para magkaroon tayo ng exercise, yung military exercise dyan sa West Philippine Sea. Para nga, may pakita na rin siguro sa China na hindi nga talaga tayo nag-iisa sa laban na to. Unang-una, meron din talaga sigalot ang Japan at ang China. Kaya talaga pong hindi po tayo malileft out po talaga dito sa laban po natin sa China. Marami po talaga nakasuporta sa atin at palakas na rin po ng palakas ang ating sandatahan lakas sa tulong po ng mga bansang yan, lalong-lalo na po ng US. Tandaan nyo yan, no? Kaya sana, yun nga, payagan na rin talaga rin ng US talaga na samahan din tayo talaga sa mga RORE mission natin. Kasi mas maganda rin po talaga yun para hindi na po talaga tayo totally mabubuli o mahaharas ng China dyan sa Ayungin Shoal. Bilateral cooperation tungo sa pagkakaroon ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. OW sir, Costa Take 359 sir. 7 course 000. Left turn rather. Malaking kudos po talaga, no, sa Japan, sa Amerika at sa lahat po ng sumusuporta po sa atin sa Pilipinas, no, dahil po talagang grabe po talaga ang kanilang ipinapakitang suporta sa atin, no. Talagang nagbibigay po talaga sila ng importansya, lalo na po sa pagpapalakas po ng ating sandatahang lakas. Ayun lang po, no, sana po nagustuhan niyo po ang ating reaction video mula po kay Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel, and don't forget to subscribe sa aking channel. Like this video kung nagustuhan niyo ang ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin niyo sa ating napanood na video na mula kay Good News Philippines. Until next time, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!